Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Imus, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 3-story commercial residential building na income generating. Meron po itong 3 commercial space na ang monthly income ay 30,000 pesos at meron pong 2 residential units. May floor area po ito na 260 square meters more or less at may lot area na 87 square meters more or less. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Along main road at ito'y flood-free area. Meron pong 24-hour security at check po natin itong commercial space. Dito pa lang po sa ground floor ay meron na pong income na 30,000 pesos. Kung sakaling ma-acquire nitong property, pwede naman pong i-endorse sa inyo ni owner itong mga nangungupahan para tuloy-tuloy na ang renta dito sa ground floor. Ito po yung pangatlong commercial space na meron na rin pong nangungupahan. Meron na rin po itong folding door gate or collapsible shutter gate. Hindi lang natin mapasok ito gawa ng bigyan naman natin ng privacy itong mga tenant. Pero upon tripping, samahan po kayo ni owner para mapasok lahat ng commercial space. Ito naman po yung hagdan, naka-concrete tiled staircase. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. Meron din pong GI pipe na handrail. At nandito na po tayo sa second floor. Yan po yung hagdan papunta sa third floor. Unahin po natin itong residential unit o apartment na for rent din po ito. More or less mga nasa 5,000 to 7,000 din po ang rental dito. Gawa ng malaki naman po ang espasyo nito. Ito po yung living area o salas. Meron na po siyang customized sliding glass window with security grill. At dito naman po yung kwarto na may banyo. Mamaya po check natin yan. Ito pong kwarto ay malaki naman ang espasyo. Meron din pong mga customized glass windows. Kaya nakapaaliwalas din po yan. High ceiling, naka-tiled flooring. Konting retouch lang po dito sa pintura ng wall. At meron din po itong sariling banyo o toilet and bath na naka-tile bathroom wall at may water closet. May wall-mounted towel rack at tissue holder. Yan po yung toilet and bath ng residential unit o apartment. Ito po ulit yung living area o salas at lalabas na po tayo. Yan po ulit yung hagdan. Yan po tayo pumanik kanina. At dito naman po tayo sa isang hagdan na papunta naman dito sa third floor. Kung sakali man po na gusto nyong tumira dito,
malaki din po ang espasyo nito. Actually, dito nakatira si owner sa third floor. Kaya may bahay ka na, may paupahan ka pa na 2 residential unit at 3 commercial space. Ito po yung unang kwarto dito sa third floor. Malaki naman po ang espasyo. Kailangan retouch lang dito sa pintura ng ceiling at wall, naka-tiled flooring. Wala po pala silang nabanggit kung yung mga kagamitan ay kasama po. Siguro kung maibigan nyo, pwede naman nating i-negotiate po yan. So yan po yung unang kwarto dito sa third floor. At lipat na po tayo dito sa may living area o salas. Sa dulo po ay may hand wash basin at banyo. Malaking bagay din po itong glass walls and windows dito sa natural ventilation. Ito naman po yung pangalawang kwarto o second bedroom. Malaki din ang espasyo, naka-tiled flooring at konting retouch din po dito sa pintura ng ceiling at wall. At labas po tayo, balik ulit dito sa living area o salas. At sa dulo naman po yung dining area. Dito naman po ay may another room. O third room na po yan. Meron pong natutulog kaya hindi natin mapasok ito. Yan po yung dining area na may dining set. Meron pong hand wash basin. At yan po yung tinutukoy ko na banyo o toilet and bath. Check natin. May bathroom window, naka-tile bathroom wall, at may water closet. Yan po yung toilet and bath o common toilet and bath dito sa third floor. Mula naman po dito sa dining area, ito naman po yung kusina o formal kitchen na may kitchen countertop, kitchen cabinet, at dito na rin po ang water tank at service area. Ang kagandahan po dito sa tiled countertop ay madali pong linisin. Ito po yung tinutukoy ko na water tank at yan naman po yung laundry area o service area. Although maayos naman po ang water supply, yan naman po in case ng water shortage. Ito po yung another toilet and bath na may water closet, naka-tile bathroom wall, tissue holder, at bathroom window. Tunghayin niyo po ulit itong third floor na meron pong 3 kwarto at malaking living area at dining area. At ito naman po yung isang hagdan papunta naman dito sa kabilang side na kung saan dito po nakapwesto yung isang residential unit o apartment. Na sa ngayon, hindi po natin siya mapasok. At meron pong nangungupahan. Pero halos same size lang din po ito nung isang apartment na naipresent ko sa inyo. May glass walls and windows. Mula naman po dito, meron po itong nakabukod na hagdan o entrance sa kabilang side ng building o sa street. Naka-glass door po siya at mayroon na rin pong mga kagamitan yung nangungupahan. Ito naman po yung tinutukoy ko na kabilang entrance ng building. Na pagbaba nyo po, another street access. Gawa ng ito po'y nasa corner lot. Malapit din po ito sa clubhouse. Ito po yung tinutukoy ko na clubhouse. Kung sakali man na may okasyon ang inyong pamilya, pwede pong ganapin dito. At meron din pong swimming pool. At habang pinagmamasdan nyo po itong clubhouse, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time.
Mula po sa Aguinaldo Highway, ang distance is 950 meters at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa District Mall Imus, ang distance is 3.1 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Vermosa, ang distance is 5.8 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Mula naman po sa South Imus Specialist Hospital, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa De La Salle Medical Health Science Institute, ang distance is 5 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Malapit na rin po doon ang Emilio Aguinaldo College. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 29 kilometers at ang travel time is 49 minutes. Yan po, tunghayin nyo po itong napagandang property na income generating. May bahay ka na, may rental business ka pa. Binebenta po ito ni owner sa murang halaga. 11 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.